Anti-terrorism law na bakit nakaupo pa to sa gobyerno ang mga luka-luka at ito namang abogaga nila nagbanta sa amo nila nakakasuhan sa ICC ng EJK ba magandang eksena to bangag versus kaliwang grupo nagkaunsihan na ang mga salot sa mundo. Ayan mga kababayan, nagkakaunsihan na po ang mga salot sa mundo. Ng gobyerno. Hindi, pag hinuli yan, pwede siya pumuntang korte. O, kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok ka. Ang hinihingi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine Court. Yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang ganon. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong arresto, bigla na lang kayo dadating sa Hague, nandito kayo sa Senate ngayon? Ang nagkulang hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Ang sinasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama at mali. Eh baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang huliin, biglang daling sa Hague, wala kang kalaban-laban. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya aresto rin at i-deport sa Hague na walang say ang Philippine Court. Wala akong problema kung sa Ayan mga kababayan, ito pong si Senator Bato de la Rosa ay matagal-tagal na pong hindi nakikita ng sambayan ng Pilipino. Ngunit ayon kay Senator Alan, walang problema. Ang problema nasa sa inyo. Hindi ninyo inaayos ang inyong trabaho. Wala kay Senator Bato. Bakit? Kasi nga, hinahanap ninyo, wala naman kayong arrest warrant. Pagkatapos ngayon, gusto nyong ipa-aresto. Ang problema, kabayan, hindi po yan kay Senator Bato, kundi sa inyo. Kung magtago man si Senator Bato, abay, sa tingin ko, para sa kanya, dapat lang yon. Dahil nga sa, may banta sa kanya, no? Delikado. Baka na mamaya, magulat na lang siya, nandun na siya sa daig. Katulad ng ginawang pagkaladkad kay Tatay Digong. Now, hinahanap natin si Senator Bato. Ito, hinahanap din natin. Nang magpakita, may mukhang may baon. Ano yan, mga kababayan? Sa tingin ninyo? Ano ba yan? Ano ba ang hawak niya? Pirates ng Diesel ba yan, kabayan? Bakit nasa tabi niya? At bakit ito hindi magpa-preskon? Dahil 'di ba, sinasabi nga nila, mayat maya 3-10 nasa harap ito ng mga preskon at mga mainstream media. Bakit ngayon hindi na ini-issue at tinatanong siya kung nandiyan pa ba siya talaga? Sa bagay, nagpakita nga naman siya, pero bakit may bit-bit na ganyan, no? Ano sa tingin niyo? Tangke ba yan ng gasol or pirates ng diesel ba yan, mga kababayan? O kayo na ang musga dyan, lalo na sa mga may alam sa bumbero dyan o kung ano man. Ito mga kababayan, laglagan na ba? Laglagan na mga kababayan. Itong si Rimulya ay kakasuhan na po itong si Martin Romualdez. Naku. At itutuloy pa rin nila, kabayan, ang impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At ang kakasuhan ngayon sa 2026, hindi Mary ang Pasko. At magugulat kayo dito, kabayan, ito pong si Castro. Ay nako, katulad nitong kanyang isang kasama, ay mukhang kakaladkarin na si Marcos Jr. dyan sa dahig at ipapalit kay Tatay Digong. Matutuwa ba kayo, kabayan, pagka ipalit si Tatay Digong kay BBM dyan po sa dahig? At malamang pati pa itong si Trillanes, makaladkad sila dyan, sila ang mapunta sa dahig, mga kababayan. Sa tingin ninyo, gusto ba ninyo mangyari yan na magkapalitan ng sitwasyon at si Marcos Jr. naman ang mapunta dyan sa dahig? Sapagkat, kabayan, ayan ayon dito sa mga makakaliwang grupo, mukhang, kabayan, mukhang pasok dyan nga po sa kaso ng crimes against humanity, itong extrajudicial killing na nangyari daw po diyan sa may Mindoro, mga kababayan. Yan ay kanila po yang opinion at kanila po yan claim, no? Pero ang sabi ng mga AFP, yan po ay lehitimo at mga MPA, kalaban kayo ng gobyerno. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, kabayan. Punong-puno po itong ating video ngayon. Sana matugunan ninyo at huwag kayong umalis at pagtiyagaan po ninyong patapusin ang buong video ito sapagkat napakarami pong matututunan at mababaon kayong mga impormasyon patungkol po sa araw-araw ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago yan, maraming salamat po muna sa lahat sa walang sawang sumusubaybay, walang sawang nagbibigay ng suporta sa ating channel. At sa mga bago pa lang na nakabisita, maraming salamat po sa inyo. Paki-like, paki-share at paki-subscribe po ang channel ng VMR nang sa ganun ay lagi po tayong maging updated
sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. Iyan po, maraming salamat muli kabayan. Ito na po, tuloy na po tayo mga kababayan. Unahin po muna natin pag-reaction po ang hindi ko malaman, napakarami mga kababayan. Ito muna unahin natin. Ito no, si Senator Bato ay nakahanda naman talaga. Kaya lang, no, tuso kasi itong ginagawa ni Boyeng, di ba? Katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong, wala silang tangible talaga na warrant of arrest. Ayon nga kay pangalan nito, kay Attorney Guanzon, wala naman silang pinakitang warrant, di ba? Pinakita lang sa cellphone. Kasi hindi naman daw talaga yata nag-i-issue ng warrant yung ICC na yan, kundi para bang read notice lang. Ganun lang po yun, kabayan. Now, so ngayon, syempre naman, si Senator Bato, after all, ginawa yan ni Senator Lacson, ginawa yan ni Senator Hunasan, marami na mga sundalo ang gumawa niyan. Sapagkat alam nila na mali or wala po sa tama. Sa katunayan mga kababayan, wala naman po talaga sa tama. Una, walang warrant. So anong problema natin? Di ba? So sa mga nagsasabing, bakit ayaw magpa-aresto? Bakit ayaw sumuko ni Senator Bato? Kung hindi ka ba naman sandamakmak na katangahan mo, paano susuko? Wala ngang warrant. Yun po, diretsahan na po yung opinion ha. Reaction, diretsahan na po yan. Paano ka susuko? Halimbawa ikaw na nanonood sa atin ngayon, no? Kung basher ka man, halimbawa lang, kasi ang mga hindi basher, mga followers natin, alam na nila, di ba? Alam na nila, educated na tayo, na pag walang warrant, hindi po pwedeng arestuhin. At saka, common sense naman yun, di ba? Magpaparesto ka, paano, di ba? Hindi talaga, hindi ko makuha ang logic. Wala talagang practical logic na nagaganap dito, no? So ngayon, mga kababayan, okay na yan, Senator Bato, diyan ka lang muna hanggat wala pang malinaw silang warrant na inilalabas, di ba? So ito na. Dahil dyan, mga kababayan, balik tayo dito sa issue na ito. Ito pong si Conte, Jotak, mga kababayan, ay nagbanta po ito. No? Kitang-kita nyo talaga na ang kanilang linyahan ay dyan po sa mga MPing terorista at mga makakaliwang grupo kalaban ng gobyerno. Kitang-kita nyo talaga. No? At ngayon, nakikisakay lang sila, nakikiride on lang sila dahil nga may common enemy sila, itong ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte lang naman ang kayang pataubin silang lahat kahit nagsama-sama pa sila. Itong Marcos administration, nagamit pa nila yung malalaking pondo para pabagsakin si BP Inday Sara. Pero, alam nyo mga kababayan, file sila ng impeachment, 4 na impeachment ang ginawa nila. Isipin nyo yun, kung hindi ba naman sila sandamakmak na mga engot, Ha? Alam naman nila yun na mayroon isang one rule ban. Kita mo, Korte Suprema na ang nagdesisyon. Korte Suprema na ang nagdesisyon ng Pilipinas. Teka lang, isa lang dapat sa isang taon. O ngayon, pinapayagan kayo ngayon. Baka naman ngayon, pagdating ng February, mag-unahan na naman kayo dyan. Dahil nga sa mukhang ayos na yata ang buto-buto ng budget. Kasi mukhang same pa rin. No? Iniba lang yung style. Pero ayon kay Senator Jaime, giniling ang pork barrel at pambayad na naman. Malamang sa pipirma dyan sa impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero take note kabayan ha, iba na ang sitwasyon noon at iba na rin ang sitwasyon ngayon. Ako naniniwala ako, kahit anong impeachment pa, kahit ilang impeachment pa isampa nila kay Vice President Inday Sara Duterte, nakita na po natin kung ano po ang kanilang argumento. 125 million at confidential fund, piatos, yun lang naman ang argumento nilang matibay. Matibay na lusaw na kaagad. Lusaw ang katibayan na yan. Bakit? Kasi una, mga kababayan, in compare naman sa mga nangyayaring corruption ngayon, lusaw na kaagad sila. Wala naman nagpa-file kay Marcos Jr. Baka nga mauna pa kay Marcos Napapansin nyo pa yan. Bakit? Mamaya, konting pa natin, talakayin pa natin. Ito na nga una, ito na. May nangyari kasi diyan sa Mindoro, di ba mga kababayan, na nagbumomba daw. At nang ito mga kababayan, ating pong itong ni-research, napag-alaman natin na hindi po pala ito, kumbaga, hindi ito usual, hindi ito typical na ginagawa ng mga military unless kung mayroon talagang malaking gera. Pero this time, mukhang hindi yata ito, mukhang nasobrahan yata, mga kababayan. So, ngayon, nagreklamo sila, di ba? Nagreklamo sila rito. At ito na nga ang banta niya. Mukhang ipinapatak na EJK daw ito. At
si BBM ay mukhang binabantaan nilang mapadala sa dahig sa ICC, mga kababayan. At kung babasihan natin, kung sa kanila tayo makikinig, dahil mayroon naman talaga, pinasabog daw talaga mga kababayan, ayon sa report, nagpasabog ang mga militar. Ano ang implikasyon nito, kabayan? Mukhang ano na sila, no? Mukhang nawala na yung ties nila. Break the tie na po, mga kababayan. Kasi dati, mukhang magkasabwat na mukhang magkaalyado na talaga ang mga makakaliwa at itong administrasyong Marcos, di ba? Upang pabagsakin lang ang mga Duterte. Nagsanib pirsa sila, bagamat dati silang matinding mahigpit na magkalaban, dahil sa mga Duterte, nagkaisa sila. Now, ito na ngayon, mukhang naghihiwalay na naman sila ng landas dahil nga po sa kinanti nitong mga sundalo ni Marcos, itong kanilang mga kakampi, binumbadi umano. Now, mga kababayan, yung request nila, maaari ba mangyari yan? Posible, nangyari nga kay Tatay Digong. Di ba? Posible yan, kabayan. Mangyari yan kay Marcos, maniwala kayo. Si Tatay Digong na napaka-strong leader, nangyari kay Tatay Digong yan? Kay Marcos pa kaya? Na napakahina, napaka-weak? Oh. Puntahan muna natin tong video, mga kababayan. Tuloy na lang muna natin ito, ha? Panoorin natin. Ang sapat-sapat dito sa Aba, tingnan niyo itong mga no permanent address. Vlogger na rin pala. Yung mga puro kaliwang utak ba? Hindi rin sila nagpapahuli sa social media. Tuwang-tuwa pa sila dito, pero nung sinalakay ng mga sundalo, tumambling yung isa papunta sa burol ba? Agad namang humingi ng hustisya yung mga amo nila. Bayani daw yung mga natsugi kaysa mga sundalo. Hindi lang kaliwang utak nito, baliktad pa. At ito namang iwe na si Kistisindan niya, bakit daw yung mga kasamahan niya ang pinasabog sa Mindoro ba? Ang gusto daw nila ang mga Duterte ang mawala ba? Kaluka. Kaya Kita nyo, mga kababayan, di ba? Ang gusto nilang mawala daw mga Duterte. Kita nyo yan? Ito talaga ang kanilang target. Pero nagkamali sila ng tansya. Dahil itong Marcos Jr. ngayon, mukhang iba na. Nag-iba na ang mga kababayan ng ihip ng hangin. Mamaya, konektado ito kay Boyeng at saka kay Martin na ating pag-uusapan ngayon kung bakit medyo naiba na. Bakit din si Martin ngayon ay mukhang siya na ngayon ang ilalaglag. Panoorin lang natin ng tuloy-tuloy, kabayan. paghiwalay na daw sila kay BBM, yung amo nila sa kaban ba? Pakialam namin sa inyo, parehas lang naman kayo ang tatanga. At ito namang salot din na kulot, bibig lang ang meron ito pero kapo sa utak to. Sigaw niya kay Banga, guys, kay BBM pala, akala daw niya may pistok na. Bakit daw pinasabog ang mga kasamahan nilang na mundo sa Mindoro kung saan sila nakikibaka? Di ba may anti-terrorism law na? Bakit nakaupo pa to sa gobyerno ang mga luka-luka? At ito namang abogaga nila, nagbanta sa amo nila nakakasuhan sa ICC ng EJK ba? Magandang eksena to, Bangag versus Kaliwang Grupo. Nagkaunsihan na ang mga salot sa mundo. Ayan, mga kababayan, nagkaunsihan na yung mga salot sa mundo. At ito naman si Kulot Salot. Mukhang bunganga lang ang may alam ang mayroon ito. Wala ring jotak. Konti rin yung jotak katulad nito ng mga MPA. Kita nyo, nagsama-sama sila, mga kababayan, pagkundi na dito kay Marcos Jr. At ito na nga ang pagbabanta nila, ipapa-EJK nila or ipapa-ICC nila si Marcos Jr. Sana nga isama ito sa wish ni ni Cara David. Sa tingin niyo, mga kababayan. Ako, paparoon ako dito na mayroon mag-wish, na lahat ng mga dito ngayon nangyayari sa flood control, itong corruption na napakalaki, mapunta rin sa AJK. Bakit? Kasi rin to crimes against humanity rin to Napakaraming libu-libong Pilipino rin ang apektado dito dahil bilyon-bilyon, trilyon-trilyon pong budget ang kanila pong winaldas dito at nawawala sa kaban ng bayan. Kaya crimes against humanity rin ito. 'Di ba, kabayan? Pwede, 'di ba? Maraming mga namatay. Tingnan niyo sa Cebu, gaano karaming namatay. Sa Cebu pa lang 'yan, ha. Sa iba't ibang mga probinsya pa. Kamukha nung sa Batangas noon, 'di ba? 'Di ba nung nakaraang taon lang? Napakarami, mga kabayan. Kaya ito na. Speaking of unsihan at salitaan, ito na, mga kababayan. Ito na, yung isa. Di ba ito si ex-congressman Paduano, korap? Isa rin to, kabayan, sa masugid na ni Marcos noon. Martin. Ito yung ngayon.
Masaya ka na, Pangulong Marcos, sa pagpasabog mo sa bundok ng Mindoro. Maraming mga kabataan ang natamaan, yung iba mga estudyante pa. Ginamit mo lang kami noong nasa posisyon pa kami, wala kang puso. Tingnan nyo kabayan, hindi na rin to nanalo. Hindi na rin to nanalo, hindi na to nakabalik sa Congress. Tapos, aminado siya, ginamit pala sila talaga ni Marcos Jr. Ngayon, dahil nga sa kinanti na naman nila ang kanilang mga kasamahan ng mga MPA, ayan na. Teka, higot muna ako sabaw. Ay, sabaw kape. Ayan na ang nangyayari. Nagalit na sila dito kay Marcos Jr. Kaya, umpisa na ito kabayan. Umpisa na ito sa papunta na tayo doon sa exciting part. Sabi nga ng Tatay Digong, there's a time of reckoning. Baka magkabaliktaran talaga. Kaya mga kababayan, sa tingin nyo, payag ba kayo? Pati ito si Paduano, sila Conte, si BBM, Martin, sila naman ang mapunta dyan sa ICC. Eto pa. Ayon dito sa balibalita mga kababayan, ay itong si Trillanes ay maaaring makulong sa ICC. Nako, mukhang mas dito siguro mga Pilipino, mas excited kayo dito, ano? Excited siguro tayo rito pag ito naman mapunta sa ICC. Sa dami ng mga kaso nito, yung lang na nagkudita ito diyan sa Oakwood, di ba? Saan pa ba yun? Sa hotel diyan sa ano? Sa Oakwood ba ito o diyan sa hotel sa Makati? Basta hotel diyan sa Makati, sikat. Peninsula yata yun, di ba? Ayan mga kababayan, kaya ito balang araw magkakaroon dito ng reckoning, no? Time of reckoning. Kaya payag ba kayo mga kababayan na magsama-sama itong mga ito? At hindi lang yan, kabayan, ito pa. Ito talaga mga kababayan. Ito ang pinaka sa kanilang lahat. BBM, di ba? Pinaparesign nyo. Di ba? Pinapaimbestigahan namin. Pinapaimbestigahan natin. So, sabi ko, that's kasi a major shift. hindi pwede nating mawala yung accountability, responsibility ng BBM, ni President. Dahil siya yung pumipirma Siya yung nagsasubmit ng NEP and at the end ng budget process, siya pa rin yung pumipirma. BBM, di ba? Pinaparesign nyo. Di ba? Pinaparesign o pinapaimbestigahan daw po nila itong si Marcos Jr. Sabi dito ni Franz Convicted Castro. Doon sa RTC ng Dabnor plus inaffirm po ito ng Court of Appeals ang kanilang conviction. Na-convict po ito si Franz Castro, convicted na po ito, criminal na po ito. Ang problema, hindi pa rin po inaaksyonan. So maganda yan. Maganda yan para sa akin. Tuloy-tuloy mo lang yung Castro para pag nainis lalo sa'yo si BBM, lahat kayo, suyurin na kayo ngayon. Ubusin din kayo ngayon. Di ba? Maganda yan, kabayan. Dahil, dati kasi talagang magkakaanuhan yan magkakaisa sila, di ba mga kababayan? Kaya hirap tayo makapurma. Hindi tayo makapurma noon mga kababayan dahil dito Tingnan nyo ha. Pag ito si Paduano, nagsasalita na ngayon. Ito si Conte, nagsasalita rin kay BBM. Tapos ito si Trillanes. Tapos itong si Franz Castro, may kaso, convicted na nga. Pag ito, nagsama-sama magsalita at mabuisit si BBM dito, pupwede din gawin ni BBM dito sa mga ito, yung ginagawa ngayon ni BBM sa kanyang pinsan mga kababayan. Charan! Ito na po. Boying Rimulya. Civil case laban kay Speaker Romualdez ihain na. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na may sapat ng batayan ang kanilang tanggapan upang magsampa ng civil case laban kay House Speaker Martin Romualdez matapos ang masusing pagsusuri sa mga ebidensya at testimonya. Ayon kay Rimulya, inaasahang maisasampa ang naturang kaso sa mga susunod na araw. January 6, 9:13 p.m.
Nakapost po ito dito sa One TV Philippines. Naniniwala ba kayo kabayan na seryoso po itong Marcos administration sa pamamagitan ni Ombudsman Remulla para mapanagot itong si Martin Romualdez? Okay. Now, kung naniniwala kayo, comment nyo sa baba. Kung hindi kayo naniniwala, comment nyo rin sa baba at bakit. Ako, ito ang opinion ko dito. Seryoso sila, mapanagot si Martin, lalo na itong si Marcos Jr., pinsan niya, ngunit, civil case lang. Yun lang. Bakit? Ang civil case kasi, ang pagkakaalam ko, walang kulong. While kung pailan ito ng criminal case, let's say, pailan ito ng pandarambong o plunder, kulong ito. Ang problema, kabayan, mukhang bida-bida, mabilis pa sa alas 4. Tapos na kami, okay na, may batayan na kami, sabi dito ni Remulla. Na, pailan ng civil case. It seems like parang, okay na to ayos itong Remulla. Ayos itong si Marcos Jr. Mukhang dinidiin ng kanyang pinsan lalaglag na ba? Lalaglag na. Pero, laglag na, hawak pa rin. Alalay pa rin si pinsan, di ba? Kasi baka mamaya, pag tuluyan mong ilaglag si pinsan, syempre, pag nalaglag si pinsan, magkadikit ang inyong kadena. Magkadikit ang pusas ninyong dalawa. Pag nalaglag si pinsan, laglag din si insan. Nagkamikos-mikos na tayo dito, mga kababayan. At ang isang punto dito, kung bakit nalalaman natin, kabayan, na wala na talagang saysay at nakikipaglaban na ito ngayon. Umiiba na ang ihip ng hangin nitong mga ito. Mga kababayan, itong mga ito, at saka itong sino, yung isa, yung babae, paramdam ka, kung nandiyan ka pa, pagalawin yung baso, ayan. Itong babae na ito, mga kababayan, kaya ganyan na sila. Kaya ganyan na sila. Bakit? Kasi, dilingid sa ating kaalaman, na mayagpag po sila dahil dito kay Martin Romualdez. Now, BMR, sandali. Bakit parang tila lumilinaw na ang punto ngayon na malalakas itong mga makakaliwang grupo noon nung si Martin Romualdez pa ay ang speaker. At si Martin Romualdez pang speaker, napakalalakas nitong grupo ng mga ito, wala pang nangyari na bombahan dyan ngayon ng mga MPA. Isipin nyo kabayan ito hindi po tayo nagbibigay ng kung ano pa man ng mga mga malisyosong opinyon. Pero mag-iisip ka rin kabayan Dahil ayon sa ating research, hindi po basta-basta gumagamit ng ganung pambubomba ang ating mga militar unless kung hindi kinakailangan. Pero this time di umano mga kababayan, ginamitan po ito ng ganyan. Kaya nga nagsipag-angal itong mga ito Di ba? Bihira naman umangal itong mga ito itong mga makakaliwang grupo, bihira naman to umangal Di ba? Unless dyan ngayon ang nangyari, umangal sila. Sipin nyo kabayan pati si Risa, di ba? Lahat ito ng mga makakaliwang lining, umangal sila lahat. Kasi mukhang tinamaan na yata talaga sila. Nakaramdam na sila, kabayan. Isipin nyo sabay-sabay Kita nyo? Yung kanilang dating kalyado, nilalaglag nitong Marcos admin ni Insan. Bakit kaya nilalaglag na ito? At ano naman ang makukuha nitong mga Remulla dito? Tingnan nyo itong isang picture kabayan. Sinong katabi niya? Di ba? Ang katabi niya na nasa gitna nila ay isang, hindi ko talaga maano kabayan ng fire extinguisher ito Mukhang, ano ba to? Ayun may hose May hose papunta dito sa kanyang katawan May hose kabayan Ano to? Fire extinguisher sa kanyang, mainit ang kanyang puwet. Ano ba talaga yan? Gas? Imposible naman na yan, yung gas ng gasol yan. Ano yun? Sisindihan niya kanyang puwet? Naloko na. Di ba?
Natawa lang ako, yung ombudsman nyo na naka-oxygen pa, kanus adi ay na siya malagutan hangin, kay ready nami og kondol niya, sabi ng nitong nag-post. Ayan no, overthink lang kayo, masyado. Ayan, okay pala siya. Manahimik na kayo pero may dalang extra hangin. Oxygen, di ba? Ano sa tingin nyo kabayan? Hindi po pwedeng fire extinguisher yan. Hindi rin po pwedeng anong tawag nito? Yung fire extinguisher, ano pa ba? Gasol. Bakit may hose yan papunta sa kanyang puwet o kanyang katawan? Ayun, nakapalibot sa kanyang ano. Now, kabayan, hindi rin yan ang punto natin. Ang punto natin ito. Ito yung kanyang katabi. Alam nyo, konektado ito dito, kabayan. Konektado ito dito. Matatandaan natin, si Martin Romualdez ay ginawa ang lahat hanggang sa pina-impeach si BP Inday Sara dahil sa ang pangarap niya talaga, siya yung tumakbong presidente. Now ngayon, wala na eh. Sirang-sira na po. Kung dati basahan na siya, ngayon gutay-gutay ng basahan ang pangalang Martin Romualdez. Di ba? So wala na talaga ito. So ngayon, itong administrasyon Marcos, naghahanap. Alam mo kung sino possible? Siyempre ito. Oh, di ba? Oh, ito ngayon si, di ba nagsabi na siya na open siya ngayon? Now, sino maaari niya makatandim? Abay, hindi naman siguro po pwede. Makatandim niya si Risa. Kasi si Risa ngayon bumabanat na rin kay Marcos. Di ba? At mga kaalyado ni Martin yan. Kamukha nito, di ba? Ito mga kaalyado ni Martin eh. Itong mga ito. Sabagay, hindi na ito congressman, pero may mga kapit pa rin ito dyan ngayon. May mga makakaliwang grupo pa rin. Itong mga ito, di ba? Andyan pa rin. Mayroon pa rin mga kasama ito na nandyan pa rin. So, wala na. Wala na ang kanilang padrino, itong si Martin. Dahil kukunin na nito. Now, hindi pa rin tuluyan na binagsak, hindi pa rin tuluyan na nilaglag itong si Martin. Bakit? Kasi nga, civil case lang ang final. So, ibig sabihin, kabayan, kunyari, nilalaglag, pero hindi tuluyan. Kasi nga, pag tuluyan mo nilalaglag, tiyak na tiyak, malalaglag din yung kanyang pinsan. Gets nyo? Ganon na mangyayari dyan, kabayan. Pero para mapagbigyan lang yung taong bayan, unti-unti nilalaglag kuno. Pero ito talaga ang kanilang pinupurma. Now, kung ito yung pinupurma nila para maging presidente, sino naman ang maaaring mag-vice president? Alam nyo, ito ay analogy ko lang. Hula ko lang din. Hindi ko naman sinasabing magkakatotoo. Pero sa pananahimik ni Raffy Tulfo, na dating napakaingay, na dating anti-corruption, na dating talagang galit na galit, kahit yung chismisan lang ng, kahit hiwalayan lang ng mag-asawa, matindi ko makialam. Di ba? Pero pagdating sa Senado, grabe yung katahimikan. Napakatahimik. Mayroon lang ako nabasang post, si General Simoy ata, o kaya si Captain Dado, may post akong nabasa na mukhang si General Simoy ata binibigyan or binabayaran, sinusuhulan ng 100,000 para retainer, para manahimik. Now, hindi ko sinasabing si Tulfo ganun, hindi ko sinasabi. Pero si General Simoy, hindi siya pumayag. Kaya sabi niya, hindi siya pumayag dahil sa maliit. Actually, napakalaki na noon. Kasi wala naman siyang gagawin eh. Manahimik lang siya. So, ibig sabihin, sabi niya, malaki pala ang nagagawa or nagagawa niyang salita kung magsasalita siya kaysa sa manahimik siya. Kasi, babayaran siya ng ganong kalaking halaga eh. Di ba? Manahimik lang siya, wala siyang gagawin, biruin mo. Kung ikaw tao na walang prinsipyo, ang prinsipyo mo ay patay gutom, bibig lang, or katawan, tiyan mo lang, ang prinsipyo mo, tiyak yan, kabayan, tatanggapin mo. Wala kang gagawin eh, manahimik ka na lang. Di ba? Okay na yon. Pero hindi eh. Hindi si General Simoy. Kaya sabi niya, tuloy-tuloy tayo. So ngayon, saludo tayo doon. Hindi ko sinasabing si Senator Raffy Tulfo ganun pero kapansin-pansin ang kanyang katahimikan na napakaingay dati. Di ba?
So, alam nyo na, si Bindalo Tulfo, magkasama sila ni Boying, di ba? Agree si si Boying Rimulya na kapatid ni John Vic Rimulya na tatakbong presidente sa ilalim ni Marcos Jr. at itong si Boying Rimulya na sumang-ayon doon sa Bindalo ni Erwin Tulfo na kapatid ni Rafi Tulfo. So, nakita nyo na, kabayan? Nakita nyo na ang yung teorya dito. Analogy lang natin ito, ha? So, sa madalit sabi, sa 2028, malamang sa malamang, John Vic Rimulya, President, Vice President Rafi Tulfo, sa ilalim ng administrasyong Marcos. Itsapuira na si pangalan nito, si Martin, na ayon kay Attorney Ruina, Martin Luther King. Yan, kabayan. Now, balik tayo dito. Punta na tayo rito sa isang video na ito. Kasi ipupush pa daw nila ang impeachment kay Vice President Inday Sara. Pumalag ang ilang kongresista sa payag ni Senator Amy Marcos na gagamitin ng anyay soft pork para ipa-impeach si VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong reaksyon ng mga congressman? Yes, Jiggy, isa nga doon sa mga nakausap ko tungkol dyan ay si House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. Hindi raw totoong nakasalalay sa ilang proyekto yung pagtutulak ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nanindigan din itong si Ridon na dapat sagutin ng bise yung umano'y irregularidad sa paggastos ng confidential funds. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Ridon. The basis for the impeachment last year has not changed actually for 2026. So if House members or civil society would want to file it again as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. At Marian, ano ang masasabi ng Makabayan Bloc na nagpaplano magsampa ng impeachment laban kay VP Sara dito sa mga binabanggit ni Senator Amy? Jiggy, sabi nga ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, wala namang malinaw na inilaang pondo para sa impeachment. Hindi nila yan nakita or natalakay doon sa 2026 budget deliberation. Pero aminado siyang nagagamit yung pondo ng bayan sa pag-incentivize umano sa mayorya para nga suportahan kung ano man yung itinutulak ng administrasyon at para gipitin umano yung mga kaaway ng Malacanang. Pero muling nanindigan itong si Tino na dapat papanagutin si VP Sara. Narito ang pahayag ni Congressman Tino. Talagang may pagwaldas na nangyari sa daan-daang milyong confidential funds at talagang dapat na mapanagot siya through impeachment as well as through other means. Jiggy, ginit kahapon ni Davao City Representative Paulo Duterte na recycled o paulit-ulit na lang daw yung reklamo nga laban sa kanyang kapatid. Pero handa raw silang harapin yung anumang pag-atake sa kanilang pamilya. Samantala, ayon naman kay House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, kung may maghahain ng panibagong reklamo laban kay VP Sara, dapat hainan din ng impeachment complaint itong si Pangulong Bongbong Marcos para ipaliwanag ang flood control scandal. Hindi naman nilinaw ni Erice kung gusto rin ba niyang impeach ang Pangulo. Yan muna ang latest dito sa... Ayan mga kababayan. So, speaking of Congressman Erice, sabi nga niya, dapat kung ipa-impeach niyo si VP Inday Sara, i-impeach niyo rin si Presidente Marcos dahil napakalaki nitong issue sa flood control corruption. Which is, logically speaking, correct. Kasi, kung pagbabasihan lang yung halaga na hinahabol nitong mga makakaliwang grupo na ito, nitong Makabayan Bloc, mga kababayan tawag nito, yung napakaliit lang, di ba? At ito pa, kabayan, sa tingin ko, tama ang sinasabi ni Congressman Pulong, recycle lang. Bukod dyan sa recycle lang, kabayan, sinabi naman ni Ridon, wala naman daw pong nabago, same lang. So recycle nga, di ba? Ngayon, ang problema nila dito, kabayan, mukhang, ito, analogy ko na lang naman na ito.
mukhang kung dito natin pagbabasehan kabayan, dito kasi sila dati nakatuon eh. Wala na ito. Wala na itong masyadong kapangyarihan ngayon. Although sabi na lang natin na nandyan pa yan, pinsan yan eh. Oo, tama ka. Pero sa galaw ngayon, mukhang wala na sa kanya ang atensyon. Nandito na ngayon sa magkapatid na ito. Nandito na ngayon kabayan. Kasi si Marcos Jr., aminin natin sa hindi, lame duck na talaga. Or wala nang anong saysay ang kanyang pagka-presidente. Wala na siyang magagawa, wala na siyang power. Doon pa lang sa 2025 senatorial election, nakita na. Kumbaga, basa na ang kanyang baraha. So wala na siyang may pagmamalaki pagdating sa bandang dulo. Kaya nagbabakasakali na lang siya dito sa magkapatid na ito. Di ba? So ano pang power nito? Kasi ang power nito, i-influensyahan niya itong mga makakaliwa. Ngayon itong mga makakaliwa, galit na kay Marcos. So saan pa sila kukuha ngayon ng suporta? Alam nga naman kukuha pa sila kay Marcos Jr. Galit na nga sila, di ba? I don't know, pinapa-imbestigahan na nga nila si Marcos, di ba? At sabi rin ni Tinio, dapat din siya imbestigahan. At tingnan nyo nga mga kababayan, itong budget ngayon, matindi. Maaari din ito makapunta rin sa Supreme Court. Katulad nung 2025 budget, mga kababayan. Hanggang ngayon, nakabinbin pa rin yan sa Supreme Court. Ewan kung bakit hindi pa rin in-action na ng Supreme Court. Sa dami ba kasi siguro ng trabaho ng Supreme Court, So, ayan. So, sa madalit sabi, kabayan, una, wala akong problema ituloy nila ang impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. After all, naniniwala akong recycle ito. After all, alam natin na wala itong matutunguhan dahil napakaliit lang nitong halaga na hinahabol nila at hindi ito ka-impeach dahil confidential ito. Hindi ito dapat nalalaman ng buong publiko. Gets nyo? At nandun pa ito sa kuwa. So, maraming mga basis ang ating analogy na maaari nating basihan na wala tayong kinatatakutan. Manapa, mas nai-excite tayo. Bakit? Kasi mas mayroon ibubugat, ilalabas si Vice President Inday Sara Duterte na mga ebidensya na pag nailabas ito, mas lalo silang mawiwindang lahat dyan. Bakit? Kasi official po yan. Official na po yan. Naka-record, matatala sa kasaysayan yan, mga kababayan. Kaya ako, mas instead na parang natatakot ako, baka pilitin na naman impeach. Hindi. Laban, Bibi Inday. Ilabas mo yung mga ebidensya mong hawak, yung mga alas mo lahat dyan. Tingnan natin kung sino talaga dito ang mga totoong may maayos na nanunungkulan sa gobyerno at sino talaga dito ang mga Judas, Barabas, Estas, mga demonyo at salot sa ating lipunan. Yan, mga kababayan. Ito. Ang conclusion ko rito sa mangyayaring ito, sa tingin ko lang wala na pong power itong Makabayan Black. Kasi ang kanilang kapangyarihan sa kaalyado lang nila dito kay Martin. Which is si Martin ngayon nilalaglag ng kanyang pinsan dahil ang kanyang pinsan dito na nakatuon sa nakadextrose dito sa nakatingin sa dextrose sa oxygen ng kanyang kapatid. Alright? So yan po yun. Dito na sila nakatuon at perhaps baka Vice President si Raffy Tulfo. Di ko alam kung magkakatotoo itong aking hula, mga kababayan. Tingnan na lang natin, let's say, sa katapusan po nitong taon na ito, 2026, magkakaalaman na po tayo kasi sa katapusan nitong 2026, kabayan, dyan na po, kailangan na po nila maglabas kung sino sa kanila ang tatakbo bilang Pangulo. Di ba? Hindi na po matatago yan. Okay, so punta na tayo dito tungkol sa budget na pag-uusapan, mga kababayan, at kay Congressman Erese. Ito si Congressman Erese, mga kababayan, napakaganda ng kanyang sinabi dito, panoorin ninyo. And a peace for what? Is it because of a supposed schedule? I mean, Senator Amy Marcos was talking about a supposed schedule, February, to refile the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Well, siguro, pero lalong magugulo yung bansa natin kung we'll go to impeachment. But where does the minority stand? I mean, you do have hindi, iba-iba kami ng iba-iba kami ng positions, pero ako ang sabi ko nga
parang inconsistent if I will be joining the impeachment complaint against BP Sara kasi she was accused of embezzling 125 million and 500 million in the DepEd as against 1 trillion. So parang kung buti pa impeach na lang natin pareho para fair. I don't think that's possible, seriously speaking. So are you saying you will not support the impeachment of Vice President Sara Duterte? No, I will not sign that kasi nga nakita ko na-incentivize yung mga United Congress para mag-impeach sa kanya. So paano yun? By saying this right now on the head start, baka wala ka ng pondo na ilabas sa'yo. Ay, okay lang yan. Talagang ganyan. Does it really happen? Well, alam mo, tagal ko na sa politics, 50 years eh. So, this is my, siguro mga last days in politics. So, gawin ko na lang yung tama na sa tingin ko. No, but has that happened to you, for example? Yes, during the time of Duterte, I was the first one who spoke against the war on drugs. So, for 1 year, tinanggal yung pondo ng distrito ko. Oo. Pero I never talked to them. Okay. And Kita nyo mga kababayan, alam nyo, paminsan-minsan nakakakita tayo ng mga politiko na may prinsipyo. Ako gusto ko ang prinsipyo ni Congressman Irice. Napektuhan siya dati, nagsalita siya tungkol sa war on drugs dito ni Pangulong Duterte. Tinanggalan siya 1 taon, no, ng kanyang pondo. Pero baliwala, hindi siya nagsalita ng masama. At ngayon, ang kanyang anak na, si Vice President Sara Duterte, eto naharap sa impeachment. Hindi rin siya pabor, di ba? Wala rin siyang ano dyan kasi nga, sinasabi niya, biro mong comparison, hundreds of million versus trillion. Di ba? Alam mo, kung hindi ka bangag at hindi ka talaga, wala ka lang talagang, kung may panindigan, may matino kang prinsipyo, kasi alam nyo, kaya ako naman nasisingit lagi yung bangag. Kasi kabangagan lang kasi sa utak yun eh. Yung hindi mo alam ang ginagawa mo. Bukod kasi sa katangahan, bangag eh. Di ba yung mga bangag, yung mga adik? Hindi yan nakakapagpasya ng tama. Kasi ang alam lang yan, mag-hit-hit, mag-ano lang, makakuha lang ng pang-ano niya, ang pulburon. Walang pakialam yan. Kaya nga maraming kaso ng rape, pinaghasa, pinapatay, lula, matanda, bata, kahit sino, kamag-anak, kahit walang pakialam yan. Kasi nga, lango, di ba? So kung hindi ka ganun, nasaan ba ang ano mo? Ngayon, kung talagang interesado kayo na mapanagot, bakit hindi nyo isama si BBM? Di ba? Isipin nyo, ito na lang hindi na kailangan ng logic, hindi na kailangan ng kung ano-ano pang mga analogy dyan eh. Hindi na kailangan ng talino eh. 100 million versus sa 1 trillion, ano bang mas malaki? Yun na lang eh. Pero, masalamat tayo kasi may mga ganitong congressman na bagamat, alam niya, minsan, sa isang banda, naapektuhan siya ng pamumuno ng ama, iyong anak ngayon na naharap. Dahil nga alam naman niya walang basis, wala sa moral, ayaw niya rin. Diba? After all, marami nagsasabi at pinangunahan nga yan ni Congressman Irice, ni Congressman Toby Chanco, na 150 million per congressman para pumirma lang sa impeachment ni VP Inday Sara. At ngayon, hindi na mangyayari yun basta-basta. Bakit? Bagamat, ayon kay Senator Amy, mukhang mayroon nang nilulutong ganon. Bagamat may ganon kabayan, syempre, iba na ang sitwasyon ngayon. Dahil, limdak na nga siya, at ito, mas limdak pa itong kanyang pinsan. At syempre, para naman bago kahit umalis siya at hindi siya masyado manilikado, mapadala sa ICC, susupport siya dito sa isang Remulla. Kasi itong magkapatid na Remulla na to, biruin mo, yung issue nito kay Boying noon, yung anak niya. Ito yung matindi, kauna-unahan. Na-issuean ito ng kanyang anak. Saan ka nakakita na kaso ng droga wala pang 3 buwan, dismiss na. Ikaw na yung mayroong tatay na DOJ secretary. Sana lahat ng mga Pilipino na mga nakasuhan tungkol sa illegal drugs, anak ng DOJ secretary, para wala pang 3 buwan tapos na yung
kaso, dismiss ka agad. Ano? Ang husay, ang bilis. Ewan ko lang, mayroon ba kayong kakilala na mga nakasuhan tungkol sa drugs at ganun kabilis? Comment nyo nga dyan, kabayan, kung mayroon kayong nakasuhan. Mayroon kayong kilala na nakasuhan. So ngayon, yan ang issue. Pero despite na may issue ito, hindi ito nag-resign at hindi rin ito pinag-resign ni BBM. Bagkos, tinaas pa ang ranggo, naging ombudsman pa para sa kanyang kapatid. Dalawa na sila dyan. Talaga naman, di ba? Oh, yan, kabayan, ang nangyari. So, sa tingin ko lang ha, bandang huli, ay wala na pong mangyayaring impeachment. Kasi mukhang hindi na talaga yung susuportahan ng mga makabayan black. Una, wala na nang wala na nang ibabayad sa kanila ito. Kasi sasampa na ito ng civil case Malamang pag sinampan ito ng civil case, malamang may sisingilin dito pag natalo ito di ba? Bilyon-bilyon yan. Sa kasaling matalo yan, malaking perang mga inahabol dyan. Hindi ko natin alam kung paano talagang civil case niyan. Ewan ko dyan. Diba mga kababayan? Pero dapat plunder yan siyempre pinsan. Tingnan nyo ito, kababayan. Libes din nagpasalamat sa AMLAC at Court of Appeals sa pag-praise ng 1,193 bank accounts ni Kong Edwin Garjola. Grabe, kabayan. May 1,000 100 bank account at ilang bilyon pera ang laman nito, mga kababayan. Kaya itong si Garjola ay isa ito sa mga dapat dapat din tinututukan dahil naging sisiw daw dito si Diskayas. Yung mga Diskaya na ang akala ng lahat siya na yung pinaka mother or pinaka queen dito nga sa flood control. Wala, naging sisiw lang pala ito dito kay Garjola, ayon dito kay Libeste, mga kababayan. Mas malupit pala itong contractors, congressman na contractor. Grabe. Yan, kaya good job batang-batang congressman Libeste, dahil kahit papaano kahit bata ka pa ay may mabuti kang prinsipyo. No wonder kasi nga po, kabayan, di ba? Napanood natin na nag-UGT pala ito kay Tatay Digong. Kaya sana marami pang mga bata dyan na makapag-UGT pa kung sakasakali sa Tatay Digong makakabalik pa dito sa Pilipinas. Pero ako, ilang taon na lang, 2 na lang taon siguro, andito na si Tatay Digong. 2028, sigurado yan, makakauwi na si Tatay Digong, mga kababayan. Dahil ako, naniniwala ako, si VP Inday Sara na ang susunod na presidente. Maniwala kayo. Pero tiyak, matindi po ang pandarayang gagawin dito. Yun lang talaga kasi, mga kababayan, ang kanilang ipapanalo. Pandaraya. Labas sa pandaraya, kung lalaban sila ng matinong laban, hindi po sila mananalo sa Duterte. Alam po ng lahat yan, mga kababayan. Speaking of pandaraya, ito. Marcos Jr. sa mga general, bantayan ang pondo ng bayan. Higit pa sa pagiging tagapagtanggol ng ating bayan, kayo rin ay dapat maging tapat na katiwala na nagbabantay sa pondo ng publiko. Sabi ni President Marcos Jr., kabayan. Ito. Ano sabi dito? Kasunod ng paglagda sa 2026 national budget, nagbigay ng matinding paalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines. Ang pagiging tagapagtanggol ng bansa ay hindi lamang nasusukat sa lakas militar, kundi pati sa pagiging tapat na katiwala ng pera ng bayan. Sa oath-taking ceremony na ginanap sa Malacanang Palace, pinanumpa ng Pangulo ang 38 newly promoted AFP generals at isang graduate ng Foreign Pre-Commission Training. Sabi dito niya malinaw na iniugnay ang modernisasyon ng militar at mas malaking budget sa mas mataas na antas ng integridad at pananagutan. Alam nyo, kabayan, napakaganda ng sinasabi ni Marcos Jr. patungkol dito sa mga militar. Kaya lang, kung matatandaan natin, mga kababayan, may open letter itong si dating Gobernador Chavit Singson tungkol dito kay General Brunner, ang AFP Chief of Staff General. Ano ang sagot ng AFP? Di ba na reaksyonan natin dito? Hindi sila nakikialam dyan. O pwede, kung sinabi sana ni BBM
pangalagaan ninyo ang budget ninyo. Doon siguro po pwedeng makialam itong AFP. Pero kung sasabihin ni BBM, pondo ng bayan, abay, ang mas may karapatan at mas nararapat magbantay dito, COA at Ombudsman at ehekutibo. Kasi ito, sumagot sila na hindi sila dapat nakikialam. Hindi nila mandato yan. Di ba sumagot yung spokesperson kabayan kahapon, di ba? Hindi nila mandato. So dito yung mapapansin yung kabayan, bagamat ito si President Marcos, presidente siya at siya sa bayan, no? Lahat, pangkalahatan. Pero alam mo, ito na kaya yung manifestation? Ito ko lang naman para bang hula-hula ko lang. Isa kaya ito sa mga manifestation na ang presidente natin ay talagang, ayon kay Senator Amy, siya nga talaga ay bangag. Bakit? Kasi kabayan, hindi mo dapat yan sinasabi sa AFP na alam mo naman, ikaw, at ang AFP hindi dapat nakikialam. Manapakong, mayroon silang pondo, sarili nilang pondo ng AFP, yun ang dapat i-secure ng AFP. Tama hindi? Kasi, kung ang AFP ay makikialam dito, na sinabi naman nila na hindi sila nakikialam dyan, di ba yung sagot ng AFP kahapon, yung nareaksyonan natin, napanood nyo, di ba? Now, paano sila makikialam dito? So ngayong kabayan, ang mangyayari, parang nagmamanifest tuloy yung sinasabi ni Senator Amy na itong kanyang kapatid ay hindi na alam ang ginagawa dahil nga po sa umaga, tanghali, hapunan, almusal, yun na yung illegal na pulbo. Wala nang alam. Kasi kung sabihin mo, hindi. Kasi yan, di ba sanabi niya na yun din yung sagot ng AFP nga, wala silang pakialam dyan. Hindi nila mandato yan. Ang mandato nila, hindi yan. Mandato yan ng Ombudsman, mandato yan ng COA, ng ibang sangay ng gobyerno. So, pwede rin ba yung COA? Pwede rin ba yung Ombudsman? Pakialaman kayo dyan sa sarili ninyong pondo? Pwede. Pero itong mga militar, hindi pwede. May sarili silang pondo, yun ang maaari. Kasi pag sinabi mong bayan, lahat. Tama hindi? Kita nyo mga kababayan, contradiction yung sinasabi ng AFP at saka ditong presidente. Para bagang ganito, ang presidente, bagamat alam niya na ang AFP ay may limitasyon sa kanilang pakikialam sa pondo ng bayan, binibigyan sila ng karapatan na makialam. Na sagot naman ng AFP, ayaw namin makialam. Diba? Kung presidente ka na matino, kung ikaw ay maalam, teka, sandali. Hindi rin ba ito napagsabihan ng mga advisor? Sandali, mali yan. Kasi ang AFP, kaya nga nung nag-hands off nga dyan ng AFP, yun nga yung sinasabi. Kaya, ito kabayan. Now, sige, tanggapin na natin ito. Tanggapin na natin na sinasabi ni PBBM na dito ang makialam dito ang mga sundalo. Yun yung sinasabi ni Gobernador Chavit Singson. Na magsalita kayo. Di ba? Kasi kung tatanggapin natin ang argumento ng AFP, mali si Marcos. Dapat hindi niya dapat binibigyan ng ganyang ang AFP, di ba? Kasi sagot ng AFP, wala kaming pakialam dyan. Hindi kami dapat nakikiano dyan sa politika. Yun nga yung panawagan ni Gobernador Chavit Singson. Kaso problema, Sir AFP, si Marcos mismo, yung Commander-in-Chief nyo mismo, ang nagbibigay sa inyo ng ganyan. Yun nga ang sinasabi ni ex-Gobernador Chavit Singson. Di ba? So, ang hirap mga kababayan, dito nagmamanifest talaga na wala na po talagang alam. Hindi niya po talaga na pupuntusan talaga yung ba? Kasi siguro wala Wala talaga mga kababayan
Di ba, pagka may mga disaster, napapakamot, anong gagawin natin? Gagano na lang siya, di ba? Contradiction, ang dami na nitong mga sinabi, mga contradiction eh. Kasi palalampasin pa sana natin kung parang ano lang to, kasi bilang presidente, magsasalita ito ng pang national talaga lagi. Hindi may sinabi na yung AFP. Kaya tumugma nga, tumpak nga yung ni Governor Chavez Singson eh. Sana, ito na lang. Mabuti na lang sana, hindi na ito si Marcos nagsalita tungkol dyan. Para yung AFP talagang diretsa nilang na-deliver doon kay Governor Chavez Singson. Ay ang problema ngayon, lumabas itong si Marcos Jr. Hindi nahalata, na tuloy. Di ba? Yan mga kababayan. So, ay nako. Sa tingin ninyo, ano ang magiging kinahinatnan ng lahat ng ito mga kababayan? Ang pundo ng bayan, yan na. Ang pundo ng bayan, dapat babantayan ng AFP? O dapat na lang talagang manahimik at mag-focus ang AFP sa kanilang mandato? Why I did that had nothing to do with 2028. Firstly, my concern as the manang, the older sister, a drug addiction is a very, very serious affliction, and a long-standing one can erode all kinds of faculties. So it's most important that we get over it. Ikalawa, when a family member remains silent, it doesn't mean that they're loyal. It could also be that you break the silence in order to help someone. I believe that privileged information can also be defied when a crime is to be broken, and certainly illegal drugs are not allowed by law. You cannot compel family members to aid and abet illegal actions. At siyempre, ikatlo, national security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama. Nakaka-nervous na. Kaya obligado na rin ako bilang Pilipino, bilang senador na magsalita. Why I did that. Ayan mga kababayan, hindi po tayo nagbibintang at hindi po tayo nagsasalita ng anumang paratang dito sa Pangulong Marcos Jr., kundi mismo itong kanyang kapatid. Nininervyos na, obligado na siyang magsalita dahil it is a national security issue kapag napakataas na opisyal or presidente na ang may tama. Ano ibig sabihin ng may tama? Mayroon pong tama ng illegal na pulburon. Nakaka-nervyos na, kaya obligado na rin ako bilang Pilipino at bilang senador na magsalita. Tumpak, Senator Amy. Alam nyo, kahit kasabihin ng iba na ayaw ko na ng mga Marcos, ayaw na natin ng mga Marcos, pero ako, sa sarili ko lang naman ito opinion, kabayan, ha? Ako sarili ko lang itong opinion. Hindi basta-basta ang ginawa na ito ni Senator Amy Marcos. Alam din niya ito na hindi siya tatanggapin kahit ano pa ang gawin niya at ano pang sabihin niya. Pero para sa akin, kabayan, mas okay na ito kaysa sa hindi siya nagsalita. Mas okay na ito sa akin. Kaya dahil dito, kahit papaano, kay Senator Amy lang, mayroon akong kahit papaano na tira pa rin respeto sa pamilyang Marcos. Pero sa the rest, nawalan na ako ng amor kahit kakareraso. Pero dito kay Senator Amy, kasi alam nyo mga kababayan, binibigyan ko talaga ng importansya at bigat, halaga bilang kapatid na kinaya mong magsalita ng ganyan on public live television. Coverage po yan ng INC. Talagang hindi yan basta-basta. Parang habang sinasabi ito ni Senator Amy, alam mo yun, kung ikaw yung nasa lagay niya, para kang sinasaksak na rin sa dibdib. Ganun kasakit yan. Pero kinaya niya for the sake sa kanyang mga kababayan. Hindi ko kinakampanya sa Senator Amy, ha. Tayo rito may kanya-kanya tayong puso't damdamin, balon-balonan at tayatayan. Hindi. Pero para sa akin, napaka-kahanga-hanga ang ginawa ng Senator Amy. Now, sasabihin nito, lalo na si Auntie Claire,
Aligasyon yan, puro lang paninira. O, paninira pala. Di ba? Ano bang ibig sabihin pag naninira isang tao? O, libelous, di ba? O, this time, dahil live yan. Pinakita yan sa media, mainstream media, social media. Kinover lahat yan. O di may cyber libel, bakit ayaw yung kasuhan? Hindi naman immune si Senator Amy sa kaso. Ante Claire, abogada ka, di ba? Ba't hindi nyo kasuhan? After all, presidente mo yan. Sabi nyo, hindi kapatid, hindi na ano, hindi tinatanggap ninyo, pasintabi. Oo, legality, wala kayong obligasyon na magpa-hair follicle drug test. Legal. Pero, morality, bagsak at hindi lang kayo bagsak. Negative, 0,000,000. Kaya ngayon, laging negative ang mga survey ni Marcos Jr. Ang trust ratings always negative dahil dyan sa pangyayaring yan. Kaya alam nyo, napakalaking bagay ng sinabi na ito ni Senator Amy Marcos. Alam nyo, sa totoo lang talaga mga kababayan, naging ano na lang ito, para bagang hindi na ito masyado naging ano naging kumbaga parang hindi na ito masyado naging sobra-sobra talagang napaka-blockbuster eh. Bakit? Kasi nga una si Tatay Digong. Tapos yung pinalabas ni Maharlika na video na sinasabi nila AI. 'Di ba? So marami na mga duda noon, marami na mga kung ano-ano mga naglabasan ng mga memes, 'di ba? Kaya medyo parang naano na ito, kumbaga para bang tawag nun? Para bang medyo napanis na ng konti. Pero alam nyo, iba pa rin. Kasi magkasama sila nung maliit pa sila. Ate ito eh. So alam niya, nakita niya. Mas una siya kay Marcos Junior eh. Ate siya eh. So mas nakita niya itong kanyang kapatid. At siyang nagsasabi na adik ito noon, adik ngayon, at adik pa rin tuloy-tuloy. Kasama pang asawa at anak. Hay buhay, mga kababayan. Hay nako. Online pa nga sila mga kababayan, tingnan nyo may isang pulis na nagpo-post. May isang pulis na nagpo-post mga kababayan. Ito, isang pulis na nakita itong asa na ba yan? Ayun, mga kababayan, no? Ayan. So guys, we're out here. Another request song here, and kumusta ka aking mahal? Please sing the song kasi Pulis yan, na bukas ang asawa niya papuntang Dubai. Para ko. Pero tingnan nyo kabayan. Marami pa ito siyang video na ganyan. Kumusta ka aking mahal? Please sing the song kasi aalis na bukas ang asawa niya papuntang Dubai. Ito na kaya ang BBFA. Sir, bilang isang pulis, bilang isang alagad ng batas, alam mong bawal yan, alam mong mali yan. Please sing the song kasi aalis Umaksyon na kayo, bukas sir. ang asawa niya papuntang Dubai. Bago pa magsusundi na naman ang buong Pilipinas. Gusto ba ninyo yan? Yan yung nilabanan ni Tatay Digong. At hindi tinatamaan yan yung mga mayayaman. Kasi mga mayayamanan, okay ng kanila eh. Andun sila sa, sabi ng Tatay Digong, mga yate, eroplano. Ang problema dyan, ang bibigtamahin ng mga tao na yan pag wala ng pangalan. Yan. Kaya natin mahal na mahal si Tatay Digong. Ayan mga kababayan, sana hindi po tayo makapiright dyan sa mga video na yan. Maraming salamat mga kababayan. At nakarating kayo dito sa dulo ng video na ito. At kung ano pong inyong komentaryo, paki-comment nyo po dyan sa baba mga kababayan. At comment din po kayo na pa-shoutout naman ako VMR para ma-shoutout ko rin kayo kung gusto nyo pong ma-shoutout mga kababayan. Paki-comment nyo. Nakarating kayo dito sa dulo eh. Yun yung pinaka-premyo ko sa inyo. Comment kayo dyan sa baba. Pa-shoutout VMR, taga dito ako sa lugar na ito. Ayan. Maraming salamat Pilipinas, as always. Hindi pong ganun ganun dapat. Hindi ganun. Bye-bye!